Mukhang maraming sumasang-ayon dito kay si Claire Castro sa kanyang pagtawag nga kay Sara Duterte na fake news peddler. Totoo yun. Kahit ako, personally, tamang-tama itong punto ni si Claire Castro. Katulad ng madalas kong sabihin, malalagay sa ayos lalo ang ating bansa kung mawala ang mga Duterte. At yan na, nangyayari na isa-isa yan. Nakakulong na si Digong, tuluyan ng mai-impeach etong si Sara Duterte at aaresto na rin ang iba pa na nasa paligid ni Digong na sangkot sa EJK. Alam niyo na kung sino yung mga yon. Pero, eto totoo to. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Ang dami na pong pagkakataon na hindi totoo ang lumalabas sa bibig ni Sara Duterte. Ang dami na rin pagkakataon na yan ay puro paninira. Ang dami na rin pagkakataon na tila ba siya talaga ang rason ng lahat ng kaguluhan dito sa atin, lalo na po sa politika. Ang sabi dito, mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Napakalinaw niyan sa ginagawa ngayon ni Sara Duterte, na puro galit ang nasa dibdib, puro paghihigante doon sa mga taong nagtatrabaho ng tama. At alam niyo naman kung sino yung mga nun, ay yon, yung mga nasa Kongreso, yung Quadcom. Yan pong si Sara Duterte ngayon ay naglilibot yan dahil ang ilan dyan sa Quadcom ay kumakandidato na naman o kumakandidato uli bilang kongresista. At sigurado tayo na ang rason ng kanyang pag-iikot ngayon sa Baluarte halimbawa or sa distrito halimbawa ng mga nasa Quadcom ay para nga personalin, sirain at atakihin yung mga nasa Quadcom. Ganyan po ang laro na ginagawa ni Sara Duterte. Napaka-cheap, napaka-sleazy na laro. Abay nakikita natin kung paano magsalita ang isang ito. Talo pa siguro ito ng isang elementary student kung magsalita. Kung hindi biro, dahil ang mga tao po talaga na madalas ay nagre-resort na lang sa biro. Totoo yun. Kung ano-ano ang ngayon, ang biro kuno na itong si Sara Duterte. Pero lahat ng yan, dahil wala siyang masabing matino. Kaya nagre-resort na lang siya sa mga ganyang klaseng biro. Walang laman, kadalasan ang kanyang mga statement. Hindi pinag-iisipang mabuti. Na ang ibig sabihin, yan po kadalasan ay nanggagaling sa tao na desperado na wala ng pag-asa. Wala nang makitang rason para maging matino. Good luck.